Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng makakasama ko dito sa ating devotion ngayong umaga. Ako po ang inyong makakasama, si Pastora Tess Pagulayan. At patuloy na magpasalamat tayo sa Panginoon kasi may panibago tayong buhay at kalakasan na ipinagkaloob ang ating Panginoon sa atin. At sa pagkakataon o opportunity na ako ay makapagpahayag ng salita ng Diyos at kayo naman po ay makapakinig at patuloy nating maunawaan. Sama-sama po tayong mag-aaral sa umagang ito sa salita ng Panginoon at hayaan natin ang Banal na Espiritu ang siya magturo sa atin sa pamagitan. Halina po kayo at tayo po ay patuloy na dumako sa ating devotion ngayong umaga. Marami po kasi tayo mga bagay na dapat na tapusin sa umagang ito, sa araw na ito. Kaya salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong ginagabayan ng ating Panginoon upang patuloy tayong magkaroon ng pagkakataon na mamuhay ayon sa kanyang plano at layunin sa ating buhay. Maraming salamat sa lahat ng mga kasama ko sa umaga ito sa panonood. Salamat po. At dyan lang po kayo, stay lang po kayo dyan at mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Subalit bago po ang lahat, nais ko po na tayo po'y manalangin muna at itulog natin sa Panginoon ang ating gawain nito. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ang sa langit, salamat po sa umagang ito na binigyan mo po kami ng panibagong buhay. Magandang buhay na may kalakasan, O Diyos. Salamat po sa masarap na pagtulog at mapayapang pagtulog sa magdamag. Salamat po sa pag-iingat mo po sa amin sa lahat ng kapahamakan, lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng sakit at karamdaman. Salamat po dahil meron po kami pagkakataon na mag-aral na muli ng iyong salita. Naman kami ay magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga salita. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang gawain mo ito. Pagpalain mo po kami na bawat isa sa amin ay patuloy na maunawaan ang iyong layunin at ang iyong plano sa aming mga buhay. Salamat po at ito po ang aming dalangin sa iyo nang merong pasasalamat at magpuri sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Ayan, makati ang mata. Alam mo, hindi naman ako makakita. Blurred na blurred ang aking paningin kapag walang salamin. Ayan, kita ko na. At maraming salamat sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Minsan masakit, minsan maganda, pero lahat ng bagay na yan, sabi nga ng Panginoon, ay nagkakalakip-lakip para po sa kanya, sa atin yun, sa atin, para tayo po ay matuto, tayo ay ma-exercise po natin yung ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Ma-exercise po natin ang mga binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay magtagumpay. Alam nyo, minsan kasi ano po tayo dahil ang hirap ng buhay, pero sa totoo lang po, kung alam po lang natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin at layunin niya, bakit tayo binigyan ng buhay, bakit tayo nandito sa mundo, ay may layunin ng ating Panginoon. Lalo na po doon sa mga taong kumikilala sa ating Panginoon at sumusunod sa kanyang mga salita. Diba sinabi naman niya, ang lahat ng mga sumusunod sa kanyang salita ay siyang papasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang plano ng Diyos para sa atin, ang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan at magkaroon po tayo ng buhay na masagana, buhay na kaaya-aya at
sa umaga pong ito ay alam po ni matatapos na ang Agosto, 'di ba? Ang bilis po talaga ng araw. At dahil matatapos na naman ang Agosto ay talagang palapit na naman ang palapit ang katapusan ng 2023. Agosto na ngayon, di ba? Malapit na rin ang eleksyon ng ating barangay. At sana po ay pagbutihin po natin at magsaliksik po tayo sa ating pagboto sa ating mga opisyal ng barangay, kasi po sila yung pinaka immediate unit ng ating community na po pwede pong magsilbi, mag-ayos at maging maganda ang takbo ng ating barangay. Dito sa atin sa barangay Manggahan ay patuloy po tayong manalangin kung sino ba ang magiging opisyal mula doon sa kapitan hanggang doon sa pinakagawad, at doon sa mga leader ng mga bawat grupo. Halimbawa yung senior citizens group, PWD, marami po yan ano pa doon, housing, national housing, homeowners, ayan. Pag-pray po natin ang mga leaders na yan, kasi sila po ang makakatulong sa atin upang mapaunlad ang ating komunidad. Lahat ng community officials, organization. Na ipapanalangin po natin yung mga legit, kasi marami pong nagpapanggap pagka nagpapanggap, alam na po natin na hindi maganda ang intention. Kaya manalangin po tayo para dyan, dahil ilang taon din nila tayong ilang taon din silang manunungkulan sa posisyon nila. Kung mga palpak-balay na iboto natin, wag po tayong wag po tayong padadala doon sa mga ayuda, kasi yung ayuda, 1 araw, 2 araw, o 3 araw lang yan. Pero yung kanilang pagsisilbi bilang mga opisyal ay inaabot ng 2 taon ba ngayon? Ng ilang taon. Kaya yung 3 araw nyo, ipagbibili nyo sa 3 taon, ay lagot na kayo. Buti kung kayo lang na nagbenta. Paano buong komunidad ang naapektuhan? Kaya mag-pray po tayo, dahil ito ang taon at ito ang panahon na ang Diyos ay nagtatayo ng mga leaders na mga righteous leaders, at aalisin ng Panginoon ang lahat ng mga unrighteous leaders, dahil ito ang panahon na pinapatupad na niya ang kanyang magandang plano sa ating bansang Pilipinas, ang kanyang bayang minamahal. Kaya tayo po ay manatiling nananalangin, at wag po tayong wag tayong magpapadala sa mga bulong-bulungan, sa mga kaibigan na iboto mo to, iboto mo. Hindi naman sila ang maapektuhan pag mali ang ating naiboto. Tayo ang naapektuhan, ang ating sambahayan, ang ating komunidad. Kaya sa panahon na to, tayo po ay talagang magtiwala sa Panginoon, dahil ang Panginoon po ang naglalagay ng mga leaders. Ginagamit lang po ang mga tao sa kanilang pagboto, pero ang Diyos ang naglalagay ng mga leaders na karapat-dapat. Kapag ang leader po na naupo ay hindi maganda o unrighteous, yan ay parusa po sa mga mamamayan. Pero kapag ang leader na inilagay ng Panginoon ay righteous, mabuting leader, yan po ay pagpapala sa atin ng Panginoon. Kaya pray lang po tayo, at mabuti ang Diyos, dahil mahal niya ang Pilipinas, mahal niya tayo, at ang bawat lugar na Pilipinas ay pinagpala niya. Maraming salamat, at ngayon ay balik tayo sa mainit na panahon, Bagamat mainit, kaninang madaling araw yata yun, ay malakas ang ulan,
Malakas lang ang ulan pero tumigil naman agad. So salamat sa masarap na pagtulog at maganda at maayos at na paggising natin sa umagang ito. Magandang umaga, Brother Efren, Sister Mercy, at sa lahat ng aking makakasama. Bagamat hindi ko nakikita ang mga pangalan, ay nandyan lang po sila. Ang ating pong pag-aaralan na salita ng Panginoon sa umagang ito ay mula po sa Mark chapter 10, verse 13 hanggang 16. Yan po. At may pamagat po ito dito sa Bible ko na Jesus blesses little children. Basahin po natin mula sa 13. Ang sabi po dito, and they were bringing children to him so that he might touch them, but the disciples rebuked them. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, permit the children to come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a children will not enter it at all. And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands on them. Yan po ang ating pag-aaralan. Mayroon po tayong dalawang bagay na maintindihan o maunawaan sa kung ano ang ibig sabihin ng children kingdom of God belongs to such as this. No? And sabi ng Panginoon, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Yan. Nung panahon po ng ating Panginoon, lagi natin nababasa pa, puro mga adult na yung kasama, no? Yung mga magulang, yung mga bata hindi nababanggit. Pero dito po ay nabanggit ang mga bata. Mahalaga ba ang bata sa ating Panginoon? Mahalaga ba ang mga bata, yung physically, mga bata pa? At ito ang pag-uusapan na, physically and spiritually children. Yan po ay mga bata sa physical o sa natural at mga bata spiritually. Although sila ay mga adult na sa tingin, pero yung kanilang pagiging yung kanilang kaisipan tungkol sa ating Panginoon ay wala pang dumarating sa kanila. Yan po kasi ay yan po yung tinatawag natin na pananagutan ng mga tagapagngaral kapag hindi nakarating ang salita ng Panginoon doon sa lugar na kailangan ay marinig ang salita ng Panginoon. At alam niyo po nung unang mga panahon pa, mga bata pa kami, wala pong nangangaral ng salita ng Panginoon na galing sa Biblia talaga. May nangangaral. Ako nga inalagaan, sabi ko sa inyo, inalagaan ako ng 2 relihiyon at meron pa kaming sariling relihiyon. Pero walang nangaral sa amin tungkol sa pagliligtas at sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Wala pong nagsabi sa amin ng mga nababasa natin ngayon sa Bible. Walang nagpaliwanag. Iba ang paliwanag nila eh. Siyempre, tungkol yan favor yan sa kanilang sa kanilang religion, no? Pero kung tutuusin po ay marami sanang maliligtas or marami sanang makakakilala at maunawaan ang mga plano at layunin ng Diyos sa buhay ng isang tao kung noon pa lang ay may nangaral na. Pero alam niyo po sa ibang bansa meron eh. Kagaya nila Jonathan Edwards, siya lang natatandaan kong sina Jonathan Edwards, marami po eh. At ang maganda po, mga evangelist po yun, pero ang maganda po sa kanila, sila po yung nangangaral ng salita ng Panginoon, nagko-crusade at merong kasamang himala. Meron nga po yun nga, kinuwento ko na minsan sa inyo si Jonathan Edwards, na siya po ay nangangaral ng salita ng Panginoon sa pulpito. Yung makapal ang salamin niya,
napakakapal. Siguro, ewan ko kung ilang grado yung salamin niya. At pag nagbasa po siya, ay talagang nakadikit sa mata niya yung kanyang binabasa. Pero alam po ninyo, dahil sa anointing ng Panginoon, napakalakas po ng kanyang anointing at lahat ng hindi niya nakikita yan kasi nakadikit po yung binabasa niya sa kanyang mata. Lahat po ng mga tao, yung congregation, alam niyo kung anong ginagawa? Naghahagulgulan, yung iba umaakyat na sa mga poste. Hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. Kapag nangangaral na si Jonathan Edwards, ano ba pinapangaral niya? Tungkol po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan, marami po sila. Meron pa nga po nakasakay sa tren. Pag dumadaan po yung tren doon sa mga bahayan, ay talagang hindi nila alam kung bakit, pero umiiyak po sila. Yung iba natutumba sa loob ng bahay. Maging yun nandun sa loob ng tren. At meron pa na umuulan ng maliliit lang butil. Umuulan ng ginto. Nakita niyan? Umuulan ng ginto. Pero alam niyo kung hindi ko alam kung hindi ako sigurado kung bakit nawala po yung mga anointing na yun, yung mga manifestation ng himala ng Panginoon na yun. Alam niyo kung bakit? Sa aking palagay, ito ay sa kakulangan ng pananampalataya ng mga tao sa paligid. Kasi noon madali po kasi yung mga tao madaling maniwala. Kasi yung mga tao po na yun ay tinatanggap nila ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, alam niyo naman ang istorya, di ba? Ang panahon noon, ang mga tao ay bihira lang yung mga taong tawagin nating masasamang tao. Bihira lang po yun. Marami pong mabubuting tao ng panahon na yun. Pero sa ngayon, ito po yung panahon ni sinasabi ko po, no? Pagkatapos na ng panahon ng ating Panginoong Jesus, pagkatapos na ng panahon yung panahon to ni Wesley, ng Wesleyan. Marami pong himalang pinakita ang Panginoon sa pamamagitan ng mga evangelist na yan. Pero marami po ang tumanggi, ang hindi tumanggap at nag-persecute sa kanila. Kaya po marami din ang nakarinig na salita. Yung mga nag-persecute, sorry na lang kasi hindi nila tinanggap, kaya ayun, namatay sila sa hindi magandang uri ng kamatayan. Dito naman po sa panahon natin, itong kapanahunan natin, ay marami, noong 1950s, marami pong sa panahon ko po yun 1955 po ako'y pinanganak. Sa panahon na yun, yun ang natatandaan ko ay marami pong mabubuting tao pa rin. Hanggang ngayon naman, marami pang mabubuting tao. Kaya lang mas marami ngayon ang mga taong lulong sa mga kasinungalingan ni Satanas. Kagaya po ng pagdodroga, pagnanakaw, pagpatay. Ay marami po ngayon kaysa noong panahon. Pero maraming hindi naniniwala sa pangangaral ng mga ngaral tungkol sa salita ng Panginoon. Bagamat nung unang panahon pa ni Magellan, nagdala sila dito ng isang relihiyon na nagtuturo, pero hindi po yun yung itinuturo ng Bible Ang Bible po tinago nila. At ang Bible nila ay Spanish, paano natin maintindihan yun? Latin. So kaya nung unang panahon, bata pa ako na, ay ang mga misa ay puro Latin ang sinasabi. Naintindihan ba natin yun? No? Hindi natin naintindihan. So, ang tinuro ng mga Kastila noon ay mga nakasulat yung mga Bible nila, kasulat sa Spanish at sa Latin. Kaya wala tayong naiintindihan. Hindi natin naintindihan kung ano ang sinasabi tungkol sa atin. Sa panahon na lumipas at dumating sa ating panahon ay nagkaroon ng Biblia na Tagalog, English na maintindihan natin. At salamat din sa Panginoon, sabi ko sa inyo panahon ng
panahon na ang Diyos ay kumikilos at pinapakita kung ano ang kanyang layunin sa ating buhay. Panahon na ginawa ng Panginoon na nagkaroon ng Tagalog at English na Biblia. Kaya po, isa pa ay tayo ay pinagbabasa at tayo po nagdadala ng Bible, no? Yung iba nagdadala ng Bible pero hindi binabasa dahil ang mga leaders lang nila ang pwedeng magbasa pero ang mga pangkaraniwang miyembro ay hindi pwede. At salamat sa Panginoon, dumating yung time na tayo po ay pinagbasa na ng Bible at naunawaan na natin kung ano ang layunin ng ating Panginoon at plano niya sa ating buhay. Kaya itong panahon na dumating ay sabi niya nung panahon ng Panginoong Hesus, na ang mga batang ito ay yung mga batang katulad nila, siya lamang papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kung merong mga bata, kaya nga merong sinabi sa Proverbs, diba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Dalawang bagay lang po yun. Kasi kung tintrain mo ang iyong anak ayon sa gusto ng Diyos, ayon sa plano ng Diyos, paglaki po niyan, dala-dala po niya yung katuruan na yan, ang kanyang natutunan na yan sa Panginoon. Pero kung ang training mo sa iyong anak ay yung training mo na nagmumura, gumagawa ng masama, nakikita ng bata yan, di ba? Tingnan nyo ang mga bata, sabi nga, may mga commercial tayo sa TV noon. Anong sabi? Kung ano ang nakikita ng mga bata sa matatanda, yun ang akala nila mabuti yun. O, di gagayahin nila. Sa loob ng bahay, anong nakikita ng mga bata? Yung mga nag-aaway na magulang, nagkakasakitan, nagmumurahan, mga laseng na magulang, mga nagtotong-its na mga magulang. Akala ng bata mabuti yun. Nakita nyo napanood nyo ba yun sa TV, sa Showtime yata? Ano sabi? Anong ginagawa ng nanay mo? Sabi gano'n. Hindi pala. Ano ang pangarap mo sa buhay? Sabi nung ang tawag dito, ng host. Sabi ng bata, gusto niya maging labandera at gusto niya magtong-its. O, diba? Tingnan nyo kung ano ang naitanim do sa isip ng bata. Gusto niya magtong-its. Natawa yung mga host. Bakit? Kasi nanay niya daw nagtotong-its. See, kung ano ang natutunan ng bata sa loob ng bahay, akala niya mabuti yun at yun ang pinangarap niya, di ba? Gusto niya matutong magtong-its kasi ang nanay niya nagtotong-its. At pero may mga bata naman na siguro nakita nilang hindi maganda ang naging resulta ng buhay nila. Imbis na baguhin ang takbo ng buhay nila, ginaya. Pero ayaw nila. Kagaya nito, merong isang bata, kung napanood nyo din yan, merong isang bata na, ang sabi niya, anong sasabihin mo, sabi ng host, ano ang mensahe mo sa iyong tatay kung nanonood siya? Ano sinasabi ng bata? Tatay, huwag ka nang maglalasing, huwag ka nang ano pa yung mga na yun. Bakit sabing ganun? Kasi lagi daw lasing ang kanyang tatay. O tinanong naman siya ng host, ano ang gagawin mo sa napanalunan mo na ito? Anong sagot ng bata? Pambayad po ng utang. Biruin yun. Alam ng bata na may mga utang ang kanyang mga magulang at ginagamit lang siya para yung talento niya ginagamit para may pambayad sila ng utang, may pampagawa ng bahay. Anong hanap buhay ng magulang? Tinatanong ng host. Yung iba ay wala, nasa bahay lang ang tatay. Yung nanay ay naglalabandera. Nakita nyo kung ano ang mga naobserbahan ng mga bata sa loob ng bahay. At ang bata po kasi, kaya po sinabi ng Bible, train. Kasi wala pang alam yung mga bata. Kaya kailangan po ng mga bata na i-train o turuan. Ano po ang dapat ituro sa kanila? Dapat ituro sa kanila
yung mga values na dapat nilang matutunan. Gaano siya kahalaga sa Panginoon, gaano siya kahalaga sa komunidad, ano ang kanyang halaga sa mundong ito. Kaso, hindi po na ituro ng mga magulang yan. Ang mahalaga ay may mga magulang pa nga na kaya pinalalaki ang kanilang mga anak ay para pagtanda nila ay meron gagabay at tutulong sa kanila. Kaya nila pinalaki na ganyan yung mga anak nila, pinag-aral, para paglaki nila, sila naman yung mga anak naman ang aaruga sa kanila. Mali, di po ba? Kaya po natin inaalagaan, tinuturuan ng ating mga anak, ay para lumaki po sila ng merong takot sa Panginoon, may pakinabang sa komunidad at sa ating bansa upang magkaroon sila ng buhay na maganda. At hindi katulad ng buhay na kung ano ang kinalakihan nila. Kung masama yung kanilang kinalakihan, ay di masama din ang kanilang magiging paglaki. Kasi po ang bata po kasi, ang utak po nila, no, ang kaisipan po nila ay parang sponge. Alam po niyo yung sponge? Yung sponge yan, ginagamit natin panghugas ng plato. Tingnan niyo po. Yung sponge na yan, pag inilagay mo sa tubig, sisip-sipin niya lahat ang tubig. At pag piniga mo yun, ang daming tubig, di ba? Na ilalabas. Ganun po ang kaisipan ng mga bata. Wala po kasi wala pa silang kaunawaan sa mga bagay na nasa paligid nila. Kaya pagdating po ng pagtuturo, dapat turuan po sila dahil lahat ng ituturo mo, pumapasok po yan sa kanilang isipan. Natatandaan po nila yan. At kung ano ang kanilang natutunan, yun po ang kanilang kalalakihan. Kaya nga po, train up a child in the way he should. Sinabi, di ba? He should go. Ang ibig sabihin ng he should go, kung paano sila lalakad, kung sa kanilang paglaki, ano ang kanilang magiging buhay. Train up a child in the way he should go. At kapag sila po ay lumaki na, hindi po sila, they will not depart from it. Ano yung they will not depart? Hindi sila mahihiwalay kung ano ang itinuro mo sa mga batang yan. Kaya nga po sabi ng Panginoon di ba? Ang kingdom of God, yung mga taong mga papasok lamang sa kaharian ng Diyos ay yung mga bata, yung katulad ng mga bata. Kingdom of God belongs to such as this. Hindi po niya sinabi na sa mga bata lang, pero sa mga kagaya ng mga batang ito. Ibig sabihin, kung ikaw ay ikaw ay wala pang kaunawaan sa mga bagay na tungkol sa Diyos at naturuan kang lumakad ayon sa gusto ng Diyos, ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos. Excuse me po, ang init. Ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos dahil naturuan ka at yung mga tinuro sa iyo ay naabsorb mo. Diba? Naabsorb mo yan. At ang sino man, sabing ganon, whoever does not receive the kingdom of God. Ito po dalawang salita ito ng Panginoon. Mula sa 14 sabi, permit the children to come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Sa verse 15, ano sabi niya? Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter at all. Yun po yung ibig sabihin ng ng Proverbs no? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nakita natin, ito po yung sinasabi ng Proverbs. Na ang mga bata ay turuan natin ng maayos, diretso, at tungkol sa Panginoon. Kung paano po sila magkaroon ng takot sa ating Panginoon. Pero kapag hindi po sila naturuan, o sabing ganon, whoever does not receive the kingdom of God like a child, diba? Kung ikaw hindi mo na-receive ang kingdom of God like a child, pag ikaw ay hindi rin papasok sa kaharian ng Panginoon. Ano yung natutunan mo nung ikaw ay bata pa? Yan yung mga natutunan mo sa nakikita mo sa paligid mo, sa mga natutunan mo sa mga magulang mo sa loob ng bahay, sa community. Kung hindi ka nag-aaral, lalo na
Kung nag-aaral ka naman, kung ikaw ay nag-aaral doon sa maraming bata na pasaway, yun din ang magiging buhay mo, no? Kaya nga ang mga magulang, pinipili ang mga eskwelahan na kanilang pag-i-enrollan sa kanilang mga anak. Bakit? Kasi po, yung mga bata ay impluensya din po yan sa kapwa bata. Nakita niyo yung mga drugs dependent or mga na biktima ng illegal drugs? Saan ba kumukuha yan? Doon din sa kapwa nila. Sa kapwa nila, hindi po sa iba. Hindi po sa matitino. Doon din sa kapwa nila. Yung iba nga, may magulang nga. Yung anak, pinagda-drugs pa eh. No? Yung anak, tinuturo ang mag-drugs. Ano klaseng magulang yun? Diba? So, lahat ng bagay na ituturo natin sa mga bata ay talagang ma-absorb nila yan. Kung mabuti yan, ma-absorb po nila ang mabuting katuruan mo. Kung ito naman ay pangit at masama, ma-absorb po nila. Makikita nyo habang lumalaki ang mga bata kung ano ang natutunan. Pero may mga bata din naman na taliwas, halimbawa, maayos naman ng magulang. Pero alam nyo, naniniwala ako na ang magulang, kapag ang magulang ay maayos at na may takot sa Diyos, ang ituturo niya yan sa mga anak niya ay may takot sa Diyos, yung sumunod sa Panginoon. Kahit na mayayaman nga makita mo yung mga mayayaman, magaganda pa ang pwesto sa gobyerno, sa trabaho, pero walang panahon sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. So, anong nangyayari? Ayun, lumaki ang kanilang mga anak na nagdodroga din. Lumaki ang kanilang mga anak na pasaway din, no? Mga smuggler, nakita niyo yung mga nang-rape kay Margie Moran ba yun? Mayayaman po yun eh. Mayayaman, anak ng mayayaman. Pero anong ginawa nila? Meron pang isa na ba yan, yung namasaker, minasaker yung nanay, yung anak, yan, yung asawa nasa abroad. Mayayaman po yun eh, di ba? Na supposed to be ang kanilang naituro sa kanilang mga anak ay maayos. Kaso po wala silang kasi sila mismo walang pagkakilala sa Diyos. Kaya kahit na maganda ang kanilang pinag-aralan, maganda ang kanilang background dahil mayaman sila, nakapagtapos ng pag-aaral, mga professional, pero wala po silang natutunan tungkol sa paano lumakad sa kalooban ng Diyos. Ayun, ang kanilang mga anak naging masasama din, naging mga perwisyo sa ating bansa, naging perwisyo sa komunidad. Ang dami pa nila Pero meron din po naman na mahihirap lang sila. Ang mga magulang hindi nakapagtapos dahil nga kulang sa pinansyal na sinasabi nila. Hindi nakapagtapos. Pero matuwid ang kanilang buhay, naturuan nila ang kanilang mga anak na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, magkaroon ng takot sa Diyos, nagkaroon ng mga anak na matitino. 'Di ba? Yung meron nga, mababasa niyo po yan sa dyaryo, mapapanood niyo sa TV, maririnig sa radyo, na yung mga anak nagsipagtapos ng pag-aaral, merong nagtapos ng IT, ng doktor, lalo na yung doktor, di ba? Ang tagal niyan attorney, nagtapos at matitino po. Ano ang kanilang mga magulang? Yung kanilang mga magulang ay naglalabada, nagtatricycle, nagtitinda, pero nagkaroon sila ng panahon sa kanilang mga anak na magturo ng magandang asal. At sa kanilang pagtuturo, ay nakikita po nila sa kanilang mga magulang ang maayos na pagtuturo. Kung ano yung sinasabi ng magulang, ginagawa ng mga magulang. Nakikita sa buhay nila ang itinuturo nila. Kaya yung mga anak nila ay lumaki na mayroong maayos na buhay, may pagkilala sa ating Diyos, at
Siyempre hindi na nila sasabihin sa mga anak nila na kami naman ang arugain nyo. Hindi na, kasi ang mga anak na naturuan ng ganon, sila na mismo ang kusang loob na tumutulong at nag-aaruga sa magulang. Bakit? Kasi nakita nila yan sa magulang nila. Kung paano sila inaruga, paano nagsakripisyo ang magulang, paano sila inalagaan ng magulang. Tinuruan, di ba? So, hindi po porket mayaman, maayos ang kanilang turo sa mga anak, hindi po lahat. Lalo na yung mga politiko na korap. Korap ang magulang, kaya yung mga anak, kumandidato, naging korap din, di ba? Kaya nasa pagtuturo yan at kaalaman natin tungkol sa ating Panginoon. Meron nga isang, lagi ko ito ikinukwento. Siguro narinig nyo na po ito. Merong isang pamilya. Yung pamilya na yon sa loob ng bahay, away ng away yan. Ang tatay ay lasenggo, no? Minsan uuwi, minsan hindi. Sugarol din, doon na natutulog sa sugalan. Ang nanay din ay, ayun, nagtotong-its din, kung ano-anong ginagawa din na kalokohan, ano. At ang kanilang anak ay minsan nandun lang sa bahay o kaya nakikipagsalamuha sa mga bata rin. Nakatulad niya, siyempre nakikipaglaro, nakikipag-away, ganun din ang mga bata. Minsan sila po nandun sa loob ng bahay. Umuwi ang tatay. Ang sabi ng tatay, naghahanap ng pagkain. Sabi ganun ng tatay. Demonya ka, wala kang naihandang pagkain, sabi ganoon sa asawa. Tawag niya ay demonya. Sabi naman ng babaeng asawa, demonyo ka, wala ka naman binibigay na pambili ng pagkain, sabi ganoon. So nagmurahan sila. Sabi ng lalaki, makalayas na nga sa impyernong bahay na to. Di umalis ang tatay, pumunta doon sa kanyang mga barkada. And alam niyo po ninyo, one time naligaw po yung bata, hindi po niya alam kung paano umuwi. Sa kakalakwat siya, sa kakapasyal, ay naligaw yung bata. Uuwi na yung bata, kaya lang di niya alam kung saan siya uuwi dahil hindi nga niya matandaan kung saan siya uuwi. Bata pa yun So lumapit po siya sa isang pulis. At siya po ay nagtanong doon sa pulis. Mamang pulis, naliligaw po ako, sabi niya ganon. Hindi ko po alam kung saan ang bahay namin, tulungan niyo po ako makauwi. Sabi nung pulis, saan ba ang bahay niyo? Sabi nung bata, sa impyerno po. At nagulat yung pulis, siyempre, ba't impyerno? Meron bang impyernong bahay? So sabi ganon nung pulis, impyerno? Bakit sa impyerno? Sabi niya, ano ba pangalan ng tatay mo? Sabi niya ganon. Demonyo po, sabi niya. Dinagulat na naman yung pulis. Kasi yun yung naririnig niya na tawag ng nanay niya sa kanyang tatay, demonyo. Ano naman ang pangalan ng nanay mo? Sabi ganon. Demonya po. O di lalong nagulat yung pulis. Yun ang naririnig niya ng bata sa tatay niya na tawag doon sa nanay niya, demonya Diba? Nagulat yung pulis, syempre natatawa-tawa na yung pulis. Tsaka yung mga nakakarinig. Alam niyo po, tinanong siya ng pulis, ano ba pangalan mo? Sabi ng bata, Demonyita po. So, yun ang tawag sa kanya ng magulang niya Demonyita. So, anong natutunan ng bata sa mga bagay na gano'n? Na ang kanyang magulang, yung nakikita niya at naririnig niya sa kanyang mga magulang, iyon po ang kanyang naipamuhay. At yun po ang kalalakihan nun kapag hindi na itama. Diba? Kaya nga po meron tayong mga tinatawag na dito po sa mga born again, ang kanina pong ginagawa sa mga bata, yung DBBS. Tinuturuan yung mga bata, pag bakasyon na sa eskwelahan, tinuturuan po yung mga bata ng tungkol sa lakad ng Panginoon, tungkol sa Panginoon. Bakit? Kasi po napakahalaga po ng mga bata. Napakahalaga po ng mga bata na maturuan dahil sa kanilang paglaki, dadalhin po nila kung ano yung naituro mo.
At yun po ang kanilang magiging buhay at yun po ang kanilang magiging kapalaran. Uuwi po sila sa dapat nilang uwian. Saan? Gusto niyo bang umuwi ang inyong mga anak sa impyerno? O gusto niyo pong mauwi ang inyong mga anak sa kaharian ng Diyos? Yun lang po ituturo. Kaya nga po, nung binawalan ng mga disipulo ang mga bata na lumapit sa kanya, nagalit ang Panginoon. Bakit? Kasi importante ang mga bata na maturuan. Kung gaano ka-importante na ang mga adult ay maturuan, alam niyo na po, mas lalong mas importanteng maturuan ng mga bata. Bakit po? Kasi lalaki yung mga bata niya, dala-dala ang turo tungkol sa Panginoon. Ito mga adult, bagamat marunong na sila mga tuwiran. Turuan mo yan kung ano sasabihin nila. Ano ba ang sasabihin nila? Di yung mga tungkol sa kukontrahin niya yung tinuturo mo. Kagaya ng ginawa nung panahon ng Panginoong Jesus. Kinontra. At sa amin nga lang, sa bahay namin, nung hindi pa kami nakakakilala sa Panginoon. Ano bang ginawa namin sa aming kapatid? Wala, kinokontra namin lahat yung kanya sinasabi, tinuturo sa amin, ipinapahayag niya na salita ng Diyos, kinokontra namin. At pinagtatawanan pa. Ano na yan yung meron na kaming isip, nangangatwiran na kami, pero mali pa rin, di ba? Mali pa rin ang pagtanggap. Pero ang bata, kanya nga po, ang mga bata, pagka pinangakuan mo yan, kailangan, tuparin mo yan kasi hindi nila nakakalimutan yan. Halimbawa, pinangako mo, kakain tayo sa Jollibee. Sisingilin, kailan? Sasabihin ng bata, o sa Sunday. Pagdating ng Sunday, sisingilin ka niyan. Sabi mo, kakain tayo dito. Hindi niya nakalimutan ang mga sinabi mo. Matandain kasi ang mga bata. Ang mga adult, minsan matandain pero hindi naman sumusunod. Diba? Kaya nga gusto ng Panginoon ay yung mga adult na may kaisipan na bata. Anong ibig sabihin? Na ang kanilang isip ay pwedeng turuan at ma-absorb yung tinuturo, tanggapin yung tinuturo, para magkaroon din sila ng buhay na kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Tignan niyo yung isang lugar na pinuntahan ng ating Panginoon noon, na imbis na siya ay kilalanin, magpasalamat dahil ang dami namang himala na ginawa doon, at nangaral siya ng salita ng Panginoon, anong ginawa sa kanya? Pinalayas po siya doon. So, nung sumunod na na pagkakataon na siya ay napadaan doon sa village na yun, o pumunta, merong isang bulag lang na siya ay ginawa niya ng himala, pero sabi niya, wag mo ipagsasabi. Bakit? Kasi yung mga tao doon hindi naniniwala Napuntahan niya na yun, nung first time hindi naniwala yung mga tao. Bagkus, pinaalis pa siya. No? Kasi nawalan ng hanap buhay ang mga tao yun. Dahil tinuro ng Panginoong Hesus kung paano magkaroon ng buhay na ganap at kaaya-aya. At nung second time na siya ay pumunta, yung bulag lang ang kanyang ministeran, yung inasikaso. At sinabihan pa nga niya na kung naniniwala ba siya, o yung tatay, naniniwala ba siya na magagamot na gagaling yung batang yun. Ay, sabi inaalihan pala ng demonyo yun. Sabi ng tatay, oo daw, naniniwala siya, nananampalataya. So, ginamot ng Panginoon. Pero wag daw ipagsasabi. At umalis na siya sa village. Isa lang ang kanyang naministeran. Bakit? Kasi yung mga tao doon hindi naniniwala. Ganon din sa mga adult sa ating panahon. Kapag tayo po ay hindi naniniwala sa mga himala at hindi naniniwala sa mga ginawa at ipinangaral ng ating Panginoon, ay hindi po tayo magiging successful sa buhay. Makikita nyo, maraming ang successful pero wala naman ang Panginoon sa kanila. Ano sabi ng Bible? Anong halaga ng iyong kayamanan, ng iyong karangyaan, ng iyong tagumpay, ng iyong kagandahan kung wala naman ang Panginoon, di ba? Ano nga ang magiging halaga niya kung wala naman ang Panginoon? Ikaw ay dadalhin doon sa hukay
lahat ng iyong pinagpaguran, lahat ng iyong karangyaan, pagkalipas ng isang taon, yung karangyaan mo at yung pag-influence, pagkilala sa'yo, lipas na, nakalimutan ka na ng mga tao, ang kayamanan mo, ayun, pinaghati-hatian na ng mga naiwan mo, ang karangyaan, wala na, patay ka na, nandun ka na sa ilalim ng lupa. Ang kasikatan, wala, nakalimutan ka na rin ng mga tao. So, ano ang silbi nun kung wala ka sa Panginoon? Pero kung ikaw ay may silbi o may silbi yung iyong kinilala mo ang Panginoon, kahit na ikaw ay mayaman o ikaw ay mahirap, kahit na ikaw ay hindi matalino or walang impluensya at walang kung ano man kasikatan, hindi ka sikat. Alam po niyo, minsan yung mga tao na alam mo, mahirap lang sila or mga tao na kahit mayaman ay gumawa ng maganda sa kanyang kapwa at naturuan ng tungkol sa Panginoon, sa takot sa Panginoon, kaya sila nagkaroon ng magandang attitude. Yun po, namatay na ng ilang taon pero naaalala pa ng mga tao. Bakit? Kasi halimbawa may nangyari na pagkakataon na natulungan sila ng tao na yun at itong present situation nila ay nangyari ulit. Yung maalala, buti pa si ganito, natulungan kami ng ganito. Di ba? Naaalala. Pati yung mga karangyaan na yan na distribute ay naaalala, nabigyan sila ng parte sa kanilang Naaalala kahit mahirap ka lang. Naalala ang kabutihan loob mo sa iyong kapwa at sa iyong pananalig sa Panginoon. Pero kung mayaman ka, wala ka na mga paniniwala sa Panginoon, sayang lang, di ba? So, mas maganda, kahit na mahirap ka o mayaman ka, basta't ang mahalaga, ikaw ay kumikilala sa Diyos na iyong manlilikha, iyon ay napakagandang bagay. At ikaw ay, sabi nga po, kung tinanggap mo ang pangaral ng Diyos, tinanggap mo ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, ikaw po ay magkakaroon ng buhay na kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Sigurado kang papasok sa karera ng Diyos. Marami po ngayon, nababasa ko nga yan sa Facebook, Marami nga dyan maraming mayabang kasi isip po nila, dahil sa pagsisikap nila at pagsakripisyo nila, wala ang Panginoon, hindi nila binabanggit ang Diyos. Dahil sa sakripisyo nila at sa kanilang pagsisikap, ay nagtatagumpay sila. Walang hindi man lang nagpasalamat sa Panginoon. Mabuti pa yung isang content creator, no? Anong sabi niya? Magsikap kayo, magtiyaga at higit sa lahat manalangin. Mabuti pa yun no. Ang taas na ng kanyang naabot sa pagiging content creator. Yung iba hindi mo po mariringgan ng ganun. Dahil sa pagsisikap, pagsisakripisyo, kasi ang gaganda ng kanilang mga nagiging resulta ng kanilang pagsisikap at sakripisyo at mga ginagawa nila sa Facebook. Akala nila sa sipag at tiyaga lang nila nakukuha yun. Kaya wala po silang kahit na maganda ang nangyayari sa buhay mo, kung wala naman ang Panginoon, di wala. Minsan nga pabalat bunga na lang yung pagsasabi na salamat sa Panginoon Dahil nasasabi po ng marami yan At siguro naturuan din sila ng kanilang mga magulang nung sila ay bata pa. Pero ayun, hindi po sila naging aware na ang mga bagay na yan ay galing sa Panginoon. Kaya po maraming mga tao ngayon papunta doon sa maluwag na daan. Sabi naman ng Bible di ba? Marami ang papunta sa maluwag o dumadaan sa maluwag na daan. Subalit ang dulo po nun ay kapahamakan. At kakaunti lang ang lumalakad sa makipot na daan. Bakit? Doon sa dulo nun ay may buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. Kasi sa buhay ay sa daan na makipot na nga,
Baku-bako pa, ang hirap pa lumakad doon, di ba? Baku-bako pa, mamaya masugatan ka pa. Maraming hindi magagandang bagay na malalakaran ka. Samantalang yung maluwag na daan, sementado. Kaya nga maraming dumadaan dun eh. Ikaw nga, saan ka dadaan? Sa kabukiran o doon sa sementado? Siyempre doon ka dadaan sa sementado. Hindi ka dadaan sa mga baku-bakong landas. Kagaya ng mga sasakyan, di ba? Pinipili nila yung mga daan na makinis. Ayaw nila doon sa daan na baku-bako kasi masisira ang kanilang sasakyan. Ganon din ang tao, no? Marami ang papunta doon sa hangganan ng kapahamakan. Minsan alam naman nila yon. Minsan hindi naman talaga sila naniniwala. At minsan, kadalasan, marami po sa kanila yung bagamat alam nila yon, wala naman silang magawa. Wala silang choice kundi ipagpatuloy ang buhay nila na malayo sa Diyos. Bakit? Kasi minsan walang nangangaral or minsan di naman sila naniniwala. Kaya nga sabi ko sa inyo ang pangalan ng mga papasok sa kaharian ng Diyos ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya wag po kayong palinlang na sasabihin na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hindi po yun tama. Dahil naisulat na yan ng Panginoon, ang pangalan na yan, doon sa aklat ng buhay, long time ago, before the foundation of the world. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus doon sa John 16 or 17, na sabi niya, yung mga pangalan na ibinigay mo sa akin, ay na-ministeran niya na. Ay nadala na niya doon sa pen na kanyang, doon sa kung saang lugar na dapat kalagyan ng mga pangalan ng mga taong may pangalan na ibinigay na ng Ama sa kanya. Ang ibig sabihin, naibigay na ng Ama ang pangalan ng mga tao na yun before the foundation of the world. Ay nandun yung pangalan nila nakasulat na sa aklat ng buhay. At anong sabi doon sa Revelation? Kung susundin natin yung pangaral ng Panginoon, ang sabi niya doon, hindi ko buburahin ang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig sabihin nakasulat na. Kung ayaw mo pa rin, ay pwede kang burahin. Diba? Pwede kang burahin. At meron pa sinabi po doon sa doon sa Revelation din, diba? Sabing ganun. Ano yung sabing ganun na tayo yung mga aakyat sa lansa during rapture na nakalagay po doon ay kasama tayo ng Panginoong Hesus sa isang banquet. Ya? Kasama tayo. Lahat ng mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay kasama doon sa heavenly banquet. At sinabi din sa Matthew, sabing ganun, kailangan mangyari ito. At mangyayari po ito dahil na ginawa na at ginanap na ng Panginoong Hesus ang mga dapat na gawin natin para tayo ay maligtas at mauwi sa buhay na walang hanggan, sa kingdom of God. Anong sabi? Ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Bagamat itong salita nito ay binitawan niya para doon sa mga Israelites, kasama po tayo. Tayo na nanampalataya at tumanggap sa ginawa ng ating Panginoon para tayo ay maligtas doon sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga po, lagi nating ina-advise na magbasa ng Bible, mag-aral, magsaliksik, kasi kung hindi, at makikinig ka lang at babasahin mo lang tapos hindi mo naman i-cross reference, ay wala po, hindi nyo po maintindihan talaga ang Bible. Kagaya kahapon nga, meron po kaming nakausap na opisyal. Sabi niya, pag gusto niya magbasa, gusto niya makarinig, pag siya nakarinig ng salita ng Panginoon, nare-refresh siya nagiginhawa siya at lumiliwanag ang kanyang kaisipan. Maganda, masarap pakinggan daw, pero hindi siya nagbabasa. Bakit? Hindi niya kasi maintindihan ang Bible. Kaya nga kung hindi niyo maintindihan,
magkaroon kayo ng cross-reference sa binabasa nyo. Ganun ang ginawa ko noon nung bago ako sa Panginoon. Ganun ang ginawa ko. Kaya nga, kahit na isang buong Bible yan na binasa ko, plus meron akong, meron nagpapaliwanag sa akin, ay talaga pong maintindihan hanggang ngayon biruin nyo, nagre-research pa ako, nagko-cross-reference pa ako, para lang maunawaan ko ang sinasabi ng Bible. Kayo pa kaya na hindi naman nagko-cross-reference, hindi nagre-research, nagbabasa lang, ang makakaunawa, kahit na yung mga magagaling na evangelist at pastor, ganun po ang kanilang ginagawa. So yan po mga kaibigan at mga kapatiran, sa atin sa umagang ito, yan po ang salita ng Panginoon natin pinag-aaral. Mahalaga po ang bata at ang batang isip. Hindi batang isip para sa kalokohan, kundi magkaroon tayo ng batang kaisipan para sa Panginoon, na ma-absorb natin, matanggap natin ang lahat ng katuruan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan sa iyong mga salita na nagbibigay ng buhay sa amin, buhay na makalakad kami ayon sa iyong kalooban at sa iyong layunin, buhay, Panginoon, at pag-asa sa aming buhay na ito, na nakikita po namin at napag-aaralan namin sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaang maging ignorante. Dahil sabi mo nga po, Panginoon, ignorance is no excuse. Kaya nga po sa umagang ito, salamat po sa mga kasama ko na nandito sa iyong sa devotion na ito. Salamat po dahil lahat po sila ay pagpapalain mo na yung mga salita. Hanggang sa mga makakarinig at makakapanood nito hanggang mamaya, hanggang kung kailan nila mapapanood ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang aming Panginoon na nagmamalasakit, nagmamahal, at punong-puno ng biyaya para sa amin. Salamat din, Panginoon, sa mga may sakit sa panahon na ito, sa nakahiga sa kanilang banig ng karamdaman. Salamat po na sila po ay pinagaling mo, itinayo mo po sila sa kanilang mga sakit at karamdaman, pinalakas. Salamat po, Panginoon. Physically, spiritually, emotionally, ay pinagaling mo po sila, Panginoon. Salamat po sa kagalingan na binigay mo po kay Kim na meron pong trangkaso ngayon. At yung ibang pangkapatira, Celia, si Rose, at si ano pangalan to? Si Beth, mga kapatid na patuloy na nagsasuffer dahil sa sakit at karamdaman, na pinagaling mo na. Manifest mo po, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang mga buhay. Sa mga nangangailangan, salamat po, Panginoon, dahil hindi mo po kakalimutan ang kanilang mga pangangailangan. Bagkus ay na-provide mo na po lahat ang kanilang mga pangangailangan. Long time ago, Panginoon, noong pa lang sa Genesis, ay natugunan mo na ang lahat ng aming mga pangangailangan. Physically, materially, emotionally, mentally, Panginoon, at higit sa lahat, ang aming spiritual needs. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. At sa maghapong ito, masamahan mo po kami at patuloy na turuan mo kami, Ama, ng iyong mga prinsipyo sa buhay upang mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban at sa iyong layunin. Pagpalain mo po ang aming bansa sa panahon na ito. Pagpalain mo po ang aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang, at ang iyong bansang Israel. Patuloy na dumako po sa kanila ang kapayapaan na hatid ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo din po ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo sa kanilang mga desisyon. Ikaw po ang makapangyari, Panginoon. Salamat po, at sa buong maghapong ito, samahan mo po kami at maluwalhati ka nawa sa aming mga buhay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po, Brother Efren, Sister Mercy, Sister Yuling, hindi ko nakikita ang pangalan, pero nandiyan naman siya, makakapanood pa yan mamaya.
Salamat po doon sa mga nakapanood, sina Irene, no? Sister Irene, si Kim, kung ikaw ay nakakapanood o nakakarinig man lang, at si Bradley, salamat sa Panginoon sa iyong kagalingan. Maraming salamat po sa bawat isa. At paki-share na rin po at paki-comment kung meron po kayong i-comment, at paki-share at subscribe na rin po nila ang ating devotion na ito, at i-like, mag-react po tayo kung nagustuhan po ba natin ang devotion, napagpala po ba tayo, mag-react po tayo. At kung meron po kayo, ito po ay mapapanood natin sa Facebook, sa Pags Channel, at sa YouTube ay Pags Family Channel. Araw-araw po yan, mula Lunes hanggang Linggo, 5:30 to 6:30 po. At kung meron po kayong makita doon sa itaas na inyong subscribe, marinig niyo po. Paki-click niyo na po yung bell para po ma-update po tayo sa ating devotion. Maraming salamat po sa lahat ng iyong panahon sa pagsubaybay sa ating devotion. Maraming salamat po. At patuloy tayong manampalataya na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay kasama natin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos ay umiibig sa atin at punong-puno po siya ng biyaya para po sa lahat ng ating pangangailangan. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Tess Pagulayan, na nagsasabing mahal po tayo ng Diyos. Huwag po nating pag-alinlanganan yan. Hanggang bukas, ako ulit ang inyong makakasama. Hanggang bukas ng ganito rin oras, 5:30 to 6:30. Bye-bye. God bless you. God bless us all.